Ako si Ramon. Hindi ko tunay na pangalan. 30 years old. Isang janitor sa isang klinik sa Quezon City. 5 taon na akong nagtatrabaho roon. Nagwawalis ng pasilyo. Nagmamap ng sahig. Naglilinis ng CR. At minsan, nag-aabot ng gamit sa mga nurse kapag kulang sila sa tao. Hindi ako doktor. Hindi ako therapist. Isa lang akong simpleng empleyado na naka-uniforme ng kulay asul na may nameplate na madaling kumupas. Kakakasal ko lang kay Jenny. 25 years old. 6 na buwan pa lang kaming mag-asawa. Nakatira kami sa maliit na inuupahang kwarto sa may Project 8. May kurtinang manipis na hindi kayang pigilan ng init ng araw. Pero masaya kami. Simple at tahimik ang buhay. Hanggang sa dumating ang tukso na hindi ko hiniling. Siya, si Doktora Carmen. 41 years old. Siya ang may-ari ng klinika. Isang orthopedic surgeon. Biyuda sa loob ng 5 taon matapos masawi ang asawa niya sa isang aksidente. Hindi ko siya dapat tinitigan. Hindi ko siya dapat hinangaan. Pero sa tuwing dumadaan siya sa pasilyo, habang nagmamap ako ng sahig, para akong nawawala sa sarili. Matangkad siya, maputi, laging naka-fitted na dress. May kakaiba siyang lakad. May kumpiyansa. May bigat. Parang alam niya ang lahat ng mata ay nasa kanya. Pero hindi lang iyon. May paraan siya ng pagtitig. At isang araw, ako ang tinigilan ng mga mata niya. Hapon iyon. Ako ang naka-assign maglinis sa second floor hallway. Wala masyadong tao. Tahimik ang klinika. Mon, tawag niya. Napalingon ako agad. Hindi ako sanay na tinatawag ng mismong may-ari. Bakit po, Dok? Halos mautaw kong sagot. Lumapit siya. Nakasuot siya ng dark red na dress. Amoy ko ang pabango niya. Pwede mo bang linisin ang office ko? May natapon kasi akong kape. Opo, Dok. Sige po. Pumasok ako sa opisina niya. Malaki ang mesa. May couch sa gilid. Glass wall na may blinds. Habang naglilinis ako ng sahig malapit sa mesa niya, naramdaman ko na nakatitig siya. Gaano ka nakatagal dito, Mon? Tanong niya. 5 years na po, Dok. May asawa ka na ba? Meron na po. Kakakasal lang namin. Ngumiti siya. Hindi yung pang-boss ng ngiti, kundi iba. Masaya ka ba? Opo. Sigurado. Hindi ko alam kung bakit parang may ibig sabihin ang tanong niya. Simula noon, madalas na niya akong tinatawag. Minsan, may ipapapunas lang sa desk. Minsan, may ipapaayos na basurahan kahit hindi naman sira. Minsan wala lang. Isang gabi, halos lahat ng staff ay nakauwi na. Ako ang naiwang naglilinis ng operating room area. Lumabas siya sa office niya. Mon, tawag niya ulit. Opo, Dok. Samahan mo naman ako saglit. May kailangan akong ipakyat sa kondo ko. Naiwan ko kasi yung isang file doon. Malapit lang. Nalamig ako. Dok, baka po pwedeng bukas na lang. Tinitigan niya ako. Diretso. Walang kurap. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi ko alam ang isasagot. Pero sa huli, sumama ako. Isang high-end ang kondo niya. Sa BGC.
Tahimik, malamig ang labi. Parang hindi bagay ang tsinelas kong mumurahin sa sahig na marmol. Pagpasok sa unit niya, para akong nakapasok sa ibang mundo. Malinis, mabango, may mga malalaking salamin at modernong mga gamit. Relax ka lang, sabi niya. Hindi kita kakagatin. Hindi ako makatingin ng diretso. Gusto mo ba ng inumin? Tubig na lang po. Habang inaabot niya ang baso, napansin ko ang larawan sa mesa. Larawan niya at ang asawa niyang pumanaw na. Namimiss niyo na po ba siya? Tanong ko. Tahimik siya sandali. Oo naman. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong karapatang maramdaman ang init ng isang lalaki. Parang may kumalapit sa dibdib ko. Lumapit siya. Mon, alam mo ba kung bakit kita pinapunta dito? Hindi ako sumagot. Dahil iba ang tingin mo sa akin. Hindi tulad ng ibang lalaki na halatang may gusto agad. Ikaw, pilit mong iniiwas ang mata mo. May asawa po ako, Dok. Alam ko. Hindi ko po kayang. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Hindi ka ba naaakit? Mahina niyang tanong. Hindi ako santo. Dok, halos pabulong kong sagot. Naaakit po. Ngumiti siya. Isang ngiting alam ang kapangyarihan. Isang gabi lang mo. Walang makakaalam. Isang gabi lang. Isang pagkakamali lang. Isang desisyon lang. Sa sandaling iyon, para akong dalawang tao. Ang bagong kasal na lalaking nangangarap bumuo ng pamilya. At ang lalaking tinutukso ng isang babaeng matagal nang nag-iisa. Uuwi na po ako, Dok. Sandaling nagbago ang ekspresyon niya. Hindi galit. Hindi rin lungkot. Parang hamon. Hindi pa tapos ang kwento natin, Mon. Pag-uwi ko, gising pa si Jenny. Ang tagal mo naman, sabi niya habang nakangiti. Yumakap siya sa akin. At doon ko naramdaman ang unang hiwa ng konsensya. Hindi pa man ako nagkakasala. Parang may pagtataksil na sa puso ko. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning umiwas sa babaeng marunong maghintay. Akala ko matatapos na ang lahat sa gabing iyon. Akala ko kapag umuwi ako kay Jenny, kapag yumakap siya sa akin at nagkwento tungkol sa mga plano namin, mawawala ng imahe ni Doktora Carmen sa isip ko. Pero mali ako. Kinabukasan, pagpasok ko sa klinika, parang iba ang tingin ng lahat sa akin. Hindi dahil may alam sila, kundi dahil ako mismo alam kong may binabago na sa loob ko. Habang nagwawalis ako, naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Good morning, Mon. Napatuwid ako agad. Good morning po, Doc. Lumapit siya. Hindi masyadong malapit. Salamat sa pagsama kagabi. Mahina niyang sabi. Wala po yun. May sinabi ka kagabi. Tinitigan niya ako. Napalunok ako. Dok, mali po yun. Ang alin? Ang pag-amin mo o ang nararamdaman mo? Hindi ako nakasagot. Ngumiti lang siya. Saka tumalikod. Maglinis ka muna dyan. Tatawagan kita mamaya. Hindi niya ako pinilit agad. Hindi na niya ako inaya sa kondo niya. Mas naging delikado ang paraan niya.
Madalas niya akong ipatawag sa opisina niya kapag walang masyadong tao. Mon, pwede mo bang ayusin yung kortina? Mon, pakipunas itong mesa. Mon, pakilinis naman ang ilalim ng couch. Hindi ko alam kung sinasadya niya, pero hindi ko magawang tumanggi dahil trabaho ko naman yun. Isang hapon, ako lang at siya ang naiwan sa second floor. Nakaupo siya sa couch habang ako'y nagmamap ng sahig. Masaya ba talaga kayo ng asawa mo? Tanong niya bigla. Oo naman, Dok. Hindi ba siya nagsiselo sa trabaho mo? Hindi po. Mabait po si Jenny. Maganda ba siya? Napatingin ako sa kanya. Opo, para sa akin maganda si Jenny. Tumayo siya at lumapit. Para sa'yo. Ulit niya. Pero hindi siya katulad ko. Tahimik ako. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ikaw ang napapansin ko sa dami ng lalaki dito? Hindi ko po alam, Dok. Dahil hindi ka nila katulad. Tahimik ka. Hindi ka bastos tumingin. Parang pinipiga ang dibdib ko sa kaba. Dok, huwag po. Bakit? Dahil mahirap ka at mayaman ako? Diretso niyang tanong. Hindi iyon ang punto. Dahil may asawa po ako. Totoo ba, Mon? Bulong niya. O dahil takot ka lang sa pwedeng mangyari? Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Isa-isa nang umalis ang mga staff. Ako, hindi makauwi agad. Naiwan ako sa klinik. Lumabas siya mula sa opisina niya. Mon, basang-basa ka na dyan. Pumasok ka muna dito sa loob. Okay lang po, Dok. Halika na. Huwag nang matigas ang ulo mo. Dito ka muna magpatila ng ulan. Hinila niya ako papasok sa opisina niya. Inabot niya ang tuwalya. Habang nagpupunas ako ng buhok, naramdaman kong pinagmamasdan niya ako. Hindi bilang boss, hindi bilang amo, kundi bilang babae. Mon, hindi kita pipilitin. Pero gusto kong maging totoo ka sa sarili mo. Dok, hindi ko na natapos yung sasabihin ko nang maramdaman kong kamay niya sa pisngi ko. Pwede pa akong umatras. Pwede pa akong umalis. Pero hindi ko ginawa. Ako ang lumapit. Ako ang unang bumigay. Maikli lang, pero sapat para masira ang lahat ng paniniwala kung kaya kong umiwas. Nang matauhan ako, umatras ako agad. Dok, mali po to. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ako. Minsan, Mon, sabi niya ng mahina, ang mali ang nagpaparamdam sa'yo na buhay ka pa. Pag uwi ko, nakaupo si Jenny sa kama. Grabe yung ulan, no? Sabi niya, habang pinupunasan ang buhok ko ng tuwalya. Buti hindi ka nagkasakit. Habang hawak niya ako, sariwa pa sa labi ko ang halik ng ibang babae. Doon ko naramdaman ang unang totoong bigat ng kasalanan. Hindi pa kami umabot sa higit pa. Pero ang puso ko parang may lamat na. Habang nakayakap siya sa akin sa pagtulog, gising na gising ang isip ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Hindi ko alam kung saan ako titigil. Ang alam ko lang, nagsimula ng isang lihim na hindi ko na kayang ikubli kahit sa sarili ko. Pagkatapos ng halik na yon, hindi na ako makatingin ng diretso
kay Doktora Carmen. Sa bawat pagdaan niya sa pasilyo, para akong nauhuli kahit wala namang nakakaalam. Sa bawat pagngiti niya, para akong may lihim. Pero hindi siya umiwas. Mas lalo pa nga siyang naging kalmado. Isang umaga, tinawag niya muli ako. Pagpasok ko, nakaupo siya sa upuan niya. Nakakross ang mga paa. Nakasuot siya ng beach na dress na lalong nagpapatingkad sa kutis niya. Bakit parang umiiwas ka? Tanong niya. Hindi po, Dok. Busy lang po. Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita pipilitin. Tahimik lang ako. Tumayo siya at lumapit sa akin. Nakatayo lang siya sa harap ko. Mon, sabihin mo lang kung ayaw mo. Titigil na ako. Gusto kong sabihin. Gusto kong umalis. Pero ang totoo, hindi ko na rin kayang magsinungaling. Dok, hindi ko po alam kung anong gusto ko. Ngumiti siya, pero hindi iyon masaya. Gusto mo ako, pero mahal mo ang asawa mo. Tama siya. At doon nagsimula ang gulo. Hindi na ito tulad ng una, na puro tukso lang. Mas naging personal. Minsan, kinakausap niya ako tungkol sa buhay niya bilang byuda. Alam mo ba kung gaano kahirap matulog sa kama? Nakalahati na lang ang may laman. Sabi niya minsan kami lang, Dok, hindi ako santo, Mon. Babae rin ako. Nararamdaman ko ang lungkot sa boses niya. May pangungulila. Unti-unti, natutunan kong makinig. At sa pakikinig, lalo akong nahulog. Isang gabi, muli kaming naiwan sa klinik dahil sa biglaang emergency case. Pagod ang lahat. 10:00 na makaalis ang huling nurse. Mon, tawag niya. Hindi ko na tinanong kung saan. Parang alam ko na. Pumasok ako sa opisina niya. Tahimik ang paligid. Tanging aircon lang ang maririnig. At sa pagkakataong iyon, ibinaba ko na ng tuluyan ang pader na humaharang sa akin. At doon, sa mismong opisina niya, nangyari ang hindi dapat mangyari. Pag-uwi ko ng madaling araw, tulog pa si Jenny. Pero may nakahandang pagkain sa lamesa. May maliit na note. Kumain ka pagdating mo, mahal. Muntik na akong maiyak. Hindi ko masabi kung ano ang mas mabigat. Ang alaala ng nangyari o ang kabutihan ng babaeng naghihintay sa akin sa bahay. Sa klinik, iba na ang tingin ni Dr. Carmen sa akin. Hindi na boss sa empleyado. Parang may lihim na ugnayan. At sa bawat sandaling iyon, mas lalo kong nararamdaman ang pagkakahati ng puso ko. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagtatagpo. Mon, kung hihilingin ko ba, napiliin mo ako. Gagawin mo ba? Bulong niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dok, hindi ko sinasabi ngayon. Pero balang araw, kaya mo ba? Naisip ko si Jenny, ang mga pangarap namin, ang simpleng buhay na pinaghirapan namin. At naisip ko rin, ang babaeng nasa tabi ko. Maganda, mayaman, matapang, at nag-iisa. Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod. Hindi ko inaasahan na darating ang araw
na hindi na ako makatulog ng maayos. Sa tuwing yayakap sa akin si Jenny sa gabi, pakiramdam ko, may kamay na humihila sa akin palayo. Sa tuwing makikita ko si doktora, para namang may boses na bumubulong sa akin, na kaya kong magkaroon ng mas pagaan na buhay. 2 mundo, 2 babae, isang puso na unti-unting napupunit. Isang hapon, tinawag niya muli ako sa opisina niya. Mon, mahinahon niyang panimula. Hindi kita kayang pwedeng itago habang buhay. Nalamig ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga siya ng malalim. Kung pipiliin mo ko, hindi ka na magiging janitor. Kaya kitang pag-aralin. Kaya kitang tulungan magtayo ng sarili mong negosyo. Hindi mo na kailangan maglinis ng sahig, habang ang iba ang nag-uutos. Parang tumigil ang oras. Hindi ko may kakaila. Tumama sa pride ko ang sinabi niya. Ilang beses ko nang nararamdaman ang hiya kapag may pasyenteng hindi ako pinapansin, o kapag may doktor na hindi man lang ako tinatawag sa pangalan. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Paano po si Jenny? Tanong ko. Tinitigan niya ako. May mga bagay na kailangan isakripisyo para sa mas malaking pagkakataon. Mas malaking pagkakataon. Mas komportabling buhay. Mas mataas na estado. Pero kapalit ng ano? Pwede bang pag-isipan ko muna, Dok? Hanggang kailan? Nakakapagod kaya magantay. Gusto na kita makasama araw-araw. Gusto ko ikaw ang kasama ko paggising ko sa umaga. Ayoko na maging pangalawa lang, Mon. Mahal kita at kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Kaya mo bang piliin ako? Walang paligoy-ligoy. Walang tukso. Isang desisyon na. Naalala ko ang unang araw na tinawag niya ako sa opisina niya. Naalala ko ang unang halik. Naalala ko ang unang gabing magkasama kami. Naalala ko ang bawat gabi na hinayaan kong mangyari ang hindi dapat. Pero mas malinaw sa isip ko ang mukha ni Jenny. Ang mga pangakong binitawan ko sa kanya. Lumapit ako kay Doktora Carmen. Dok, nagpapasalamat ako sa lahat. Sa pagpaparamdam na may halaga ako. Sa mga sandaling hindi ko may tatanggi na naging masaya ako kasama ka. Pero mas mahal ko ang asawa ko. At hindi ko siya kayang iwan. Hindi siya agad nagsalita. Hindi ko kaya buuin ang buhay ko sa ibabaw ng panloloko. Kung pipiliin ko kayo, habang buhay kong dadalhin ang konsensya ko. Unti-unting nawala ang tapang sa mga mata niya. Sigurado ka na ba? Opo. Tumalikod na ako. Magre-resign na din po pala ako. Napalingon siya. Hindi mo kailangan gawin yan. Kailangan ko po. Para sa ikabubuti nating dalawa. Ayoko pa sanang matapos kami ni Doktora. Pero hindi ko na rin kayang lokohin si Jenny. Kaya tuluyan ko nang tinapos ang lahat. Hindi na ako bumalik. Nag-resign na ako sa klinik kinabukasan. Nagsabing gusto ko ng mas maayos na oportunidad. Hindi ko na siya kinausap. Hindi ko na sinagot ang huling mensahe niya. Hindi alam ni Jenny ang totoong rason bakit ako nag-resign. Nang inamin ko sa kanya na umalis na ako sa trabaho, ngumiti lang siya at niyakap ako. Kung anong gusto mo, mahal, susuportahan kita. At sa sandaling iyon,
mas lalong bumigat ang dibdib ko. Dapat doon, sinabi ko na. Dapat inamin ko na muntik ko nang wasakin ang lahat. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil wala akong konsensya, kundi dahil natakot ako. Natakot akong mawala siya. Natakot akong hindi niya kayanin ang bigat ng ginawa ko. Natakot ako na baka bigla niya akong iwan. Kaya pinili kong manahimik. Akala ko kapag tinapos ko na ang ugnayan namin ni Doktora, matatapos na rin ang gulo sa loob ko. Pero hindi pala ganon. Sa tuwing yayakap sa akin si Jenny, habang natutulog kami, naaalala ko ang yakap ng ibang babae. Sa tuwing sasabihin niyang, "Salamat at mabuti kang asawa," para akong sinasakal ng sarili kong kasinungalingan. Mula nang umalis ako sa klinik, wala na akong balita kay Doktora. Minsan, naiisip ko, kung pinili ko siya, ano kaya ang buhay ko ngayon? Hindi na ba ako naglilinis ng sahig? Mas barangya ba ang tirahan ko? Pero sa tuwing titingin ako kay Jenny, habang naghahanda siya ng pagkain, malinaw ang sagot. Hindi pera ang hinahanap ko, hindi estado, kundi kapayapaan. At kahit hindi pa buo ang kapayapaang iyon, alam kong mas malapit ako rito kaysa kung pinili ko ang ibang landas. Hanggang ngayon, hindi alam ni Jenny ang buong kwento. Alam lang niya na nag-resign ako dahil may hindi magandang nangyari sa trabaho. Hindi niya alam na ang hindi maganda ay ako. Ako ang kahinaan. Ako ang muntik nang sumira sa pangako ko sa altar. Pinili kong iligtas ang kasal namin. Pero hindi ko pa kayang ilantad ang sugat na ako ang gumawa. At iyon ang parusa ko. Ang mamuhay araw-araw na may ngiti sa labi, pero may lihim na bumubulong sa gabi. Mahal ko ang asawa ko. Pinili ko siya. Pero ang konsensya, hindi iyon basta-bastang nawawala. Minsan, mas mahirap ang pagbangon kapag ikaw lang ang may alam ng totoo. At hanggang kailan ko kayang dalhin ang lihim na ito, hindi ko rin alam. Ang mahalaga, naisulat ko dito ang bigat ng nararamdaman ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Ramon.